Yo! Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo, syempre. Ang Anti-Supot Social Club. Ang paborito ninyong podcast. Pinapanood ninyo habang may merienda, almusal, bago matulog. Welcome. Kumakardog. Kung gusto May niyo gumagawa ba nun, pre? Pinapanood habang kumakaldag, pre. Focus ka nun, pre. Focus na, wag labas, ha. Kung gusto niyo mapanood yung maraming episode nito at mga full episode namin, visit us on Instagram, Spotify, and antisupportsocialclub.com. Yun, di ba? Ato, Class S. Supremo ng mga litim kong Class S na pangit. Nakikita niyo yung mga reels ko, pakalat-kalat. Tapos check nyo sa YouTube channel ko yung bagong upload ko na stand-up comedy. Sa mga nagtatanong, saan yun? Mahal yung ticket. Tapos sa Instagram ako nag-a-announce. Nagalit ka na sa akin. Mas magagalit ka sa akin ngayon kasi ang daming reels niyan, pre. Hindi mo maaawat yan. Bibitawan mo yung phone mo, ayaw mo makita. Pigang-piga, no? Uy, panoorin niyo yung bagong setup ni Ato. Yung parang stand-up comedian, pare. Sobrang solid. Ang ganda nun. Angas niya nga dun eh. Oo. Natural, bro. Natural. So yun, Josh on point, pare, sa lahat ng social media. Wala tayong kalaban. Pero kung trip mo, chat mo si Isa daw. Putang ina mo, laban-laban. Papalag naman eh. Chat mo nga si Isa daw. Sabi ko, chat mo nga si Isa daw. Pero kung gusto mo, putang ina mo, papalag naman eh. Ginawa mo pa si Bob Arum, promoter. Sa Isa daw, General ng Soy Army, promoter ni Josh on point sa boxing. So gustong tumesting. Baka isipin ng mga pro ata to. Yayain ko, hindi pro. Ako manager niya, ako tagal lang pero papayag ako, kunyari pro ka, gusto mo. Sige, para matuto ako. Di ba? Sa Isa daw, General ng Soy Army, ang puso ko nasa mga magsasaka pa rin, agrikultura ang pag-asa ng Pilipinas. Yun. Tsaka siya, Bams. Patindi ng patindi yung mga nagko-comment sa atin, pre. Napapansin nyo? Mga nagko-comment, patindi ng patindi sa pakingialam. Oo eh. Di mawawala talaga yun. Una gusto tanggalin si Ato. Sunod, ayaw na nilang kumain tayo. Ano gusto nyo? Hindi na kami kumain. Bawal na kumain. Tangina. Ato, tangina mo. Pakinggan mo ang higop ko ng kape. Putang ina ka. Hindi pare yung kain session namin. Chill vibe lang yun. Kumbaga, hindi seryoso ang usapan. Kumbaga, maiba lang. Kasi baka magsawa kayo kakaganito namin. Iniiba namin yung flavor namin. Hindi nangyayari kasi kahit umi-esdop tayo na suppose, ang usapan talaga namin doon parang chill lang yun. Pero dahil malulupit nga tayo, kahit yung chill vibes natin, may something talaga silang nagegeto. Talaga nilang makinig talaga ng mabuti. No? Feeling nila sobrang sagad seryosohan pa rin. Pero kailangan kasi namin yun na i-esdop kami ng ganun. Kasi pag na-try na namin pang ano na ba to? Episode 19 na natin to eh. Na-try na namin yung dire-diretso. Pero tangina para mga pang-5, pang-6. Para namin mga lusaw na ulul eh. So kailangan namin yung kahit pika-pika lang. Hindi naman kami nagmumukbang ba kami dito ng pukinang ina yung parang ano. Hindi naman eh. Pika-pika lang ba? Ina nyo rin eh. So yun, tandaan nyo. Pag nag-food trip na, tamang chill kwentuhan lang yun. Kumbaga namin yun ng energy, pang pa-laylong kasi isang araw lang namin ito ginagawa. But yeah, gusto namin yun. Gusto namin yung may napapansin kayo para syempre, if ever man na gusto namin mag-improve, nandiyan kayo para sabihin kung ano man yung dapat. Pero yung nagko-comment ng mga negative rin, hindi naman subscriber. Kasi nakikita naman sa analytics napupuntahan nila tayo. Ibig sabihin, binabato tayo ng YouTube sa mga kailangan tayo. O tangina mo, imbis na matutok at panoorin mo, talagang tutok na tutok siya eh. May nasasabi na hate comment na bandang dulo na yun tangina mo, tinatapos mo. Pag dumaan kami sa dashboard mo, ibig sabihin kailangan mo kami. Oo, panoorin mo, putang ina mo. Kasi finid ka ng search engine, ibig sabihin kami talaga yung hinahanap mo. At hindi ko naman nakikitang negative, pre. Nakita ko na learnings yung mga sinasabi nila para sa akin. Puro learnings. Tsaka puro pahingilam, huwag kayong ganito. Tanginan to. Ikaw gumawa! Mag-podcast ka, tapos huwag kang magmura doon. Minsan kasi pagka lagi na tayong nakikita ng mga tao, marami talaga silang makikita. Kumbaga, marami na silang mapapansin. Parang kunyari, classmate mo, pagka lagi mong kasama, lagi ka nang may mapupuna ka na sa kanya, putang ayusin mo nga yung parang gano'n. So, yeah, understand namin yan, pero chill lang kayo, chill lang. Ibig sabihin, komportable na sila talaga sa atin. Komportable na parang sila. tropa na lang tayo. Part na tayo ng everyday life ng mga Oo nga, galing parang nga. yung kakatuwa. Pag 3 p.m. na, di ba dati pag 9, uwi ka na nun kasi tapos na yung unang hirit, di ba? Tangina, Detective Conan na nun eh. Parang ganun, pag 3 p.m. na, anti-supot na. Tangina. Di ba? Tuwing 3 p.m. kami nag-upload, pumili na lang kami ng isang schedule
Para abang-abangan nyo ng ganong oras, tapos tigil yung ginagawa nyo, panoorin nyo. O kaya, sound tripin nyo kasi nasa Spotify yung kabuuan, sound tripin nyo. Kahit wag na sa YouTube. Nakatry ka na sa ano? Kumain, may iba lang ako. Nakatry ka na kumain sa Texas Roadhouse. Oo, pare. Hindi rin biro yung ano. Masarap yun, pare, sa mga nanonood dyan, kung meron kayong allowance dyan. Try nyo kumain dun. Sarap din, pare. Tsaka yung libre nilang tinapay, na, ewan ko, parang nilublob ata sa butter. Tapos, ang sarap, bro. No? Ang sarap. Pero medyo pricey lang siya, slight. No? Pricey siya. Pero ito nagtataka ako, bro. Tataka ako. No? Pricey siya, alam ko. Pero every time na pumupunta ako sa mall, minimum doon, pare, minimum doon na steak, parang 1.5, 2K. Pero every time na pumupunta ako sa mall, ang daming tao, pila pa, pare, queuing ka pagka nandun ka. So, napapatanong tuloy ako, totoo kaya yung naririnig ko sa mga balita na ang Pilipino naghihirap pa rin? Tanga na, hindi. Actually, yung pinapakita kasi nila sa balita, pre, or sa TV, yun yung mga nakipagsapalaran ng blanco, lumuwas, walang game plan, pero maliit na porsyento lang yun. Di ba? Pero pagka maraming mayaman sobrang daming mayaman. Pag pumunta ka nasa Pilipinas ngayon, pre, pinakamalaking mall Di ba? Sa buong Asia. Mall of Asia. Di ba, ilalagay ba dito yung walang pambili Pinoy? Mayaman Pinoy? Makes sense. Siguro, hindi lang natin na nakikita na masyado yung mga talagang outliers na Pilipino. Kasi madami din sila tol. Ako, taon na, hindi ko na nakikita yung mga dating tropa ko, pre, sa totoo lang na na galing sa street na buhay namin noon. Hindi ko na sila nakakabanding talaga masyado. Busy din sila sa trabaho Iba-iba ng schedule, hindi nagkakatagpo-tagpo. May pinagkakitaan, no? Oo, busy lahat. Kumbaga, lahat nakakain na ng 3 times a day. Yes, pero masasabi ko na hindi sila magte-Texas Roadhouse. Masasabi ko, alam ko, hindi nila pipiliin yun. Kasi medyo masasaktan din talaga yung budget nila. So ito yung nakikita ko, no? Sa perspective ko lang din. Siguro, naghihirap ang Pilipino, depende sa, ewan ko kung mag-a-agree kayo dito, sa perspective ng tao. Kung nasaan ka rin, at kung ano yung, yun nga, kung ano yung mindset mo at kung nasaan ka. Siguro kung nandun ka sa, yun nga, mga nasa laylayan nga, talaga may isip mo maraming mahirap Pinoy, mahihirap. Pero katulad nga, ako, in my perspective din, wala Parang nagugulat nga ako pagka kumakain kami sa mall ng Esme ko. Lahat ng mga mamahaling resto doon, nagugulat ako, bakit ang daming pila? Pero sa balita, sinasabi, ang daming, humihirap daw ang Pilipino. Pero parang dati, 5 years ago, itong mga mamahaling restaurant na to, walang tao. Pero ngayon, queuing, ang haba ng pila. Ito pa bro, lately lang, nakita ko sa TikTok, no? Trending to, nakita ko parang 200k likes. Sa dealership ng Toyota, ang daming tao. Wala namang event. Tapos yung mga clerk, mga salesman, busy pare. Nakikita mo sa video, lakad ng lakad, daming ine-entertain. So napaisip tuloy ako, ano ba, naghihirap ba tayo? O talagang, sa tingin niyo? Nung matapos yung pandemic kasi, pre, parang pumasok yung Pilipinas sa hustling era. Kumbaga nataranta kasi lahat nun nung pandemic. Yung mga walang pera, yung mga konti lang yung savings, nasa ed. 'Di ba ngayon, nung new normal, kanya-kanyang racket. Pabatangan yung nakakahit ng una nilang first million Una na, first million pa. 'Di ba? Pabata yung may pera ngayon. Kumbaga, parami yung Pinoy ngayon na madaming G. Sa totoosin lang. Real talk, pre. Pero ang pinapakita sa balita, yung mga kababayan natin na kapos, parang nga siyempre yung mga kapanood na humahaslin, ma-mind conditioning siya na, mahirap nga, ito lang siguro talaga ako. Kaya nagka-issue ako nun Nung sinabi ko na may dinis ako na content na sabi ko, kasi yung content parang tungkol sa pagpapahinga, ganon, softness, ganito, ganyan. So, inano ko yun, kumbaga, kinontra ko. Kasi nga, bilang ako na parang nagsusurvive lang,
mayat maya rin ako naka-cellphone eh. Eh hindi lang naman ako yung nagsusurvive na mayat maya naka-cellphone. Makakita ka talaga ng anong gano'n, ng video na gano'n, parang okay lang naman magpahinga eh, okay lang naman eh, okay lang naman, mga gano'n. Parang maaawat ka talaga nun rumatatat eh. Kaya sure ako, gano'n yung ginagawa ng TV. Na ang pinapakita, yung mga walang G, yung mga naghihirap. Parang may conditioning din. Yeah. Ibig mo sabihin, sayop. And yes, sir. The more na nakakita ka ng taong parang kahit magpahinga, tingin mo parang nag-i-impluensya lang sila maging tamad yung mga tao. Yun yung gusto mo ipaglaban doon sa video na yan. Tama ba? Hindi ko naman siya nun. Kumbaga, hindi ko naman siya kinontrang-kontra nun. Ang sabi ko lang, delikado yung mga ganitong klaseng video. Yung ganun nga na, okay lang yan, magpahinga ka, ganito, ganyan. Kasi pag ang nakapanood nga nun, yung isang kahit isang tuka, yung pag hindi ako pumasok ngayon, wala akong kakainin. Okay. Pag di ko ginawa to, wala akong kakainin. Tapos napanood na okay lang na ganun. Mafa-fact up lahat eh. Nagets ko pare. Nagets ko yung perspective. Kumbaga nag-video lang din ako. Kasi yung video na yun, may mga nakagets na talaga no, na parang nung napanood nila, para sa kanila yon. Ngayon, paano yung nakapanood na hindi para sa kanila yon? So gumawa ako ng isa pang video na sure ako na may may masasarapan din dun sa sinabi ko. Na o nga, kailangan kong pumaldo ngayon. Kailangan kong gumawa ng ganito para may kainin. Kaso kasi yung video mo na yun, walang empathy. Kaya yung mga taong parang tingin nila, they feel attacked. Oo, totoo. Inatake mo sila na pasigaw ako noon. Tapos talagang yung ko yun parang yung content ko na talaga yun, yung pasigaw talaga ako ng sagad na para ako naninigaw ng nag-make sense din sa akin kanina na yung yung sabi nga natin, baka kasi yung nakikita ko is yung environment ko. Tapos yung nakikita ng nagsasabi na mahirap ang Pilipinas, yun yung environment niya. So yung nag-clash sila doon pare. Nag-clash sila doon na parang ito yung mga kahit isang tukwa lang na hindi pwede magpahinga. Ang mga nakapanood ng video mo talaga yung mga merong may sasandalan, may magandang bahay, may nanay at tatay na pwede mag-provide sa kanila. Pwede magpahinga. Pwede ka talagang mag-pause nun. Parang ganun yun. Mag-pause ka muna sandali. Pero mo pare, napaka-kupal lang ginawa nila sa iyo eh. Yeah. Kahit sabihin natin na may pangalan yung mga yun, kupal yung ginawa. Alam mo kung bakit? Alam naman nila yung punto mo eh. Kaya nga. Pero alam mo ginawa na itong mga hayop na influencer na kumupal sa'yo nung time na yun, pre? Para magatasan ka, pumanig sila dun sa mas ginagawa ng norms. Kaya mga maraming tao. Tinira nila sa empathy. Yes, sir. Alam naman niyan eh. Diba? Banggitin na natin sila Paulul. Alam naman ni Paulul yung tinutukoy mo, pre. Yeah. Matalino yung si Paulul eh. Mas madali kasing kumontra dun sa part na wala kang empathy kasi. At mas kakampihan siya ng maraming tao. Magkaka-abuse siya ng marami. Siya pa magiging tama on the eye of many people. At ikaw ang devil demonyo masama. Pero sa utak niya, at kung mapanood man niya to, kalokohan na hindi mo nagigets Paulul yung pinupost yung sinabi ko. Alam mo yun, talagang content creator ka lang Niliteral. Kumbaga, nung pinapanood ko yung mga content nila na kumukontra sa akin, sabi, bawal magpahinga, magkakasakit ka na, bawal magpahinga. Alam ni Paulul yan, putang ina mo. Sabi ko, nililiteral. Sabi ko. Pero hindi ko siya mababasa kasi game is game. Yan. Ano yan, alam natin yung pare-pares. Pare-pares na naman tayong kumakarne sa internet eh. So, game is game, di ba? Kaya di ako na nun, wala akong hate sa kanya. In-invite pa nga ako nun nila podcast sila Paulul. Hindi ko lang nauuwan kasi ayoko nung Zoom, pre. Ayoko nung ganun. Kasi pre, pagka nandito ka na sa internet na matagal at alam mo, naunawaan mo yung hustling at respect the hustle, hindi na para mapikon ka pa sa mga tao na yan. Ang mga iyakin lang naman dyan, madalas mga idealist na tao, yung mga nag-i-illusion ng mga idea nila. Puro idealist lang. Puro feelings nga, puro feelings. Di nila inisip, di nila tinake sa utak yung sinabi niya. Diniretso ka agad sa damdamin. Message ko lang din sa mga nanonood sa atin, every information na natatanggap ninyo, na dinidiretso nyo sa damdamin ninyo, for sure ako, lahat yan, attack yan. Lahat yan. Correct. Offensive yan. Lagay nyo muna rito, paandarin nyo muna rito. Kaya nga nasa taas yung utak natin kasi dito nilalagay yung information, hindi sa damdamin. Pero going back bro, no, yung sinabi mo kanina, gusto kong i-double down yun na, nung pandemic, marami nawalan ng trabaho. Diba? Pero kaya nawalan sila ng trabaho. Marami ring mga nagbenta-benta ng mga kakanin noon. Pare, napansin ko 'yun. Hindi kaya dahil dun sa pandemic na yun or dahil din nawalan sila ng trabaho. Kumbaga nabatukan sila ng realidad. Kumbaga, tangina nawawalan pala ako ng trabaho. Naghanap ngayon sila ng side hustle. Natuto ngayon magnegosyo yung mga tao. Mas kaya ko palang tumalon ng wala sa 9 to 5. Parang ganun nangyari. Ang daming mga naging brand owner nun.
Kasi dati, wala naman e-commerce, wala namang dropshipping, wala namang Pilipino nag-affiliate, wala namang Pilipino nagsisale ng ganito sa internet. Kaya, tingin ko, mas dumami talaga yung taong may pera ngayon sa Pilipinas. Sa madaling sabi, posible pala, no? Ayaw lang nila. Tinatamad lang sila. Tingin ko, mas marami talagang tumagos ngayon na may pera, pre. Oo, dami, pre. Kasi dagdag mo na yung may mga trabaho, tapos at the same time, nagkaroon pa ng another work dahil sa e-commerce, may VA pa. Ang lalaki ng kita sa VA. At may work from home na rin ng mga ibang work na na-create ngayon. Ang dami talagang opportunities ngayon. Ang ganda nung sinabi mo, pare. Na-realize ko rin talaga. Kasi nga, nag-boom naman talaga yung online store, online shopping nung pandemic din. Kasi napilitan sila, tulad nga ng sabi mo, napilitan sila parang, tangina, wala na tayong kikitain doon. Pag tayo kumilos, dumive sila. Galing. Kasi pag yan ang inatake mo, nag-motivate ka, tapos delivery niya to, yayarihin ka na naman ng mga tao na aabangan ka nila kasi walang empathy, di ba? Pero wala kasing hindi nila gets eh. Ito ang totoo pa sa tunay. Walang sino mang tumagos ang nakatagos siya ng dahil naging komportable siya. Majority ng tumagos, nahirapan, nakarinig ng masasakit, talagang inendure niya yung tigas para kasi paano ka ba mahuhulma kung walang pupukpok sa'yo, parang ganun. Kaya nga yun, exactly. Dagdag mo pa yung betrayal. Lahat, puta. Lahat masakit. Lahat hindi ka aya-aya. Kaibigan makakalaban. Doon ka matututo. Doon ka magpo-proceed. Kasi wala namang growth sa comfort eh. Correct. Diba? Nababasa nyo yun kahit sa pader ng CR. Totoo yun. Anak mo. Totoo yun. Sama yan, pare, no? Ang bagang-baga yan. Totoo yun. Kaya yun pa lang yung the fact na maraming nagnegosyo, maraming pumera nung pandemic. Because marami ring nawalan ng trabaho. Yung mga nagnegosyo na yun, isa yun sa mga nawalan ng mga trabaho. So, yun yung realidad na gumising sa kanila na, teka, hindi pwede itong comfort ko. Kasi 9 to 5, sabihin na natin, comfort yun eh. Komportable yun kasi sure ka na may kikitain ka ng kinsenas. So parang kumbaga security yun. Comfort, security. So, nung nawala yung comfort na yun, kinuha sa mga tao na to, na-realize na, puta, walang magsisave sa amin dito. May mga anak pa ako. Anong gagawin ko? Hanap ng negosyo. Nag-boom. Kumita. Mas mga nagsiyaman ngayon. So, talagang siguro, wala man ako doon sa perspective ng mahirap ang Pilipinas, pero meron mga nanonood sa atin na ramdam yung hirap. Pero para sa akin, pare, kailangan ma-realize mo na mahirap ka talaga at meron ka dapat kailangan gawin. Humanap ka ng diskarte talaga no? Para sa akin, yun ang... Kasi, in my case, pare, pandemic, hindi naman ako nawalan ng trabaho, salamat sa Diyos. Pero, imbis na ma-comfort ako nun, pare, dun pa yung time na nag-social media ako, pumasok ako sa social media, dun din ako nagbenta ng t-shirt, ng pabango, dun ako nag-start. Natuto ka mag-business. Oo, pare. Kasi, alam mo, napansin ko rin na, ito, online shopping, ayos So, parang, walang tutulong sa'yo Alam mo, dapat walang tutulong sa'yo. Kaya kailangan tulungan mo yung sarili mo, no? Yun yung punto niyan. Ngayon, ang dinidigdig natin, maraming Pinoy ang mayaman at yumaman at tumagos during pandemic. May mga comment, paano naman yung mga hindi tumagos? Paano naman yung mga naghirap, mga namatay? Tapos yung nag-comment na yun, pre, hindi naman siya yun. Hindi naman niya danas yun. Ngayon, ang tanong, bakit ka nag-comment ng ganyan? Diba? Parang, it's about damn time na switch mo yung utak mo. Kasi bakit nakatingin ka sa negative? Titingin ka sa positive, hindi sa pagiging weirdo, parang walang pake. Pero kasi, aminin man natin o hindi, may epekto sa utak natin yun Pag ang hinahanap negative talaga makikita mo. Totoo yan. Pero pag positive ng positive yung tinatry mong hanapin dun sa kung anumang scenario or pangyayari, meron at meron. Pandemic, di ba? Ako rin. Totoo yan. Kasi nga pare, pag tinanong kita kung ilang kotseng pula na nakita mo kanina, hindi mo alam Pero once sa palabasin kita ngayon, lahat ng kotseng pula, mapapansin mo na Oo. Kasi inahanap mo na siya ngayon. Ganun ka powerful yung tao. Oo. 'Di ba? Makapangyarihan ka, kaya mo talagang hanapin at matatagpuan mo talaga yung kung ano yung hahanapin mo. Kaya kung puro negative yung hahanapin mo, tapos packed up yung buhay mo, tang-ina mo kasi. 'Di ba? May sayad ka rin Or let's say ganito. Puro negative binahanap mo,
andyan na yung positive sa paligid mo, opportunities. Di mo nakikita? Yes. Kasi nga, yung mata mo, nasa pulang kotse lang lagi na hinahanap mo. Ganon. Pero di mo nakikita, may mga white cars pala dito sa na mas pool. maganda. Tangina, ganon. Bigyan kong example, Yun na yun. mabilis lang. Yung example, yung nangyari sa akin yun. Araw-araw nun sa Abu Dhabi, meron akong 80 CB. Mag-walk-in ako, apply ako. Tapos bago ako lumabas, nakapag-online na ako nun. Sa araw-araw, uuwi akong bad trip kasi tangina, wala man lang tumanggap sa akin Wala man lang, tangina. Nasa mali yung focus ko Dun sa makahanap ng trabaho, para isang taon nga wala nga tumatanggap Ngayon, tinry ko, ano ba yung mga meron ako? Ano ba yung mga... Kasi kung anong meron ka, yun yung positibong bagay na meron ka na pwede mong gamitin sa kung saan. Hindi ako natatanggap, negative yun. Diba? Kahit anong gawin kong effort sa pag-apply, hindi ako natatanggap, negative yun. O tingin ako dito sa right side, may cellphone pala ako, nasa abroad ako, mabilis pala internet dito. Wala akong trabaho, may 24 hours pala ako. Balik loob ako sa pagka-content. Yun. Diba? Kasi yung Panginoon, binibigay yung kung ano kailangan mo. Oo. Pero yung gusto mo, ikaw nagagawa. Sobrang bait nga ng Diyos, pre. Never kanyang hihindian Hanapin mo negative, ipapakita niya sa'yo negative. Ganon siya kabait. Real talk. Ngayon, hanapin mo positive, makahanap ka talaga. Real talk yun. Walang tumagos kami ng... Hindi naman tagos na tagos, pero naumpisa namin yung kanya-kanya naming platform ng inumpisa namin sa zero, ng walang padrino, ng walang kapit or kung ano man. Negative sa umpisa kasi zero, mag-uumpisa ka, mag-e-effort ka, ganto ganyan, pero lalagariin mo. Yun din siguro yung isang trap na nangyayari ngayon sa mga kapwa nating Pilipino dyan na sabihin natin hindi nga pinalad sa opportunity, no? Aganda, gusto kong iano yun kasi nga imbis na i-workout nga nila, naghihintay na lang sila ng handout. Kumbaga bibigyan sila, tutulungan sila. So yun yung isang trap Trap yun para sa akin Yung mga umaasa sa ayuda, politiko, yung sa mga tulong, ganun, yung part or sa limos. Trap yun. Kasi pansamantalang comfort, pag binigyan sila ng 500, okay na ako ngayong araw. Pero hindi na inisip yung long term. Yung 500 hindi aabot ng next month yun. Correct. Diba? Hanggang isang linggo lang yun sa kanila. So, again, yung ganitong mga mindset, again, hindi namin sinasabi na bobo ka, mahirap ka. Hindi. Sabihin mo may na. something May something pare na nagpapatrap talaga sa kanila. Kaya yung mga mahirap na yan, madalas dyan, nandyan yung reach out program, nandyan yung ano tawag doon, yung nagbibigay ng yung 4-piece, nandyan din yung pagbibigay ng bigas buwan-buwan, di ba? Kasi yung trap yun Para sa akin trap yun pare. Parang totoo din no, kaya sobrang hirap mo, bobo ka Nagpapatrap ka kasi. Nagiging bobo ka pare pag nahuhulog ka sa trap Exactly. Hindi ka bobo. May mga factors para maging bobo ka. Pag hindi mo na-realize yun, wala. Bobo ka. Dahil na pre, kung titignan mo yung mga kababayan nating mahirap, ang root nun, kaya may mga kababayan tayong mahirap, kasi may isang lalaking tanga. Bumuntis, lumande, nagpamilya ng hindi ready. Ibig sabihin, yung kahirapan, mag-uugat siya nang dahil lang may isang tangang lalaki. Bakit? Wala namang anak itong dalawa, halimbawa, pero bakit hindi umaahon? Kasi wala akong nakikitang ganun, pre. Meron sa streets, pare, mga single, mga na lalaki, babae, pero hindi pa rin sila umaahon. Pero nakakain 3 times a day. Oo, pero yung masasabi mong parang tumagos sa freedom na katulad ng ginagawa natin. Yung nakakain kasi 3 times a day, pre, okay na yun. Tagos na yun. Kumbaga, di ka namamatay sa gutom Pero yung mga nasa, kumbaga, yung nasa ilalim ng tulay, yung may mga anak pa, yung mga nasa Baseco compound na talagang hirap. Ang daming anak. Paano nagkaanak yun? Kasi may isang lalaking tanga. Di ba? Na isang lalaki na tanga na kumaryo, pinutok sa loob. Di ba? Sila pa nga malakas loob magbarami ng anak, no? Kaya nga libangan nga ng mga kapos iputok sa loob, no? Yung sinasabi mo pre na dalawa lang sila pero hindi sila makaahon. Blank pa siguro Ano na yun pare? Sobrang reject na talaga nun pare. Yung dalawa lang sila, partner, pero hindi sila makaahon. Hindi sila makakain ng 3 times a day. Hindi sila kasi para sa isa't isa. Madali lang. Ang dali lang pag wala kang anak. Basta wala kang anak. Ang tinutukoy ko kasi yung tagos, doon kami nagkaroon ng disconnect. Ang inaano niya na pala, yung sobrang laylayan na talaga yung sangkahit santo ka. Yung yung isa pa lang. Kung maging presidente, magagalit ba kayo sa akin kung halimbawa gawin ko sa lahat ng mga sobrang hirap na vasectomy ko yung mga lalaki na yun? Ako rin, ako obra sa akin yun
Pwede Masyadong kasi brutal ba? yung Hindi, vasectomy sa akin, naman hindi kasi sa pre, akin. yung vasectomy, ano naman siya reversible naman ibabalik siya. ko pag Pwede pumera siyang ka. ibalik. Yun. Effective. Diba? Ako presidente pare, sobrang ano to sobrang tawag ito parang ano ba tawag doon? Controlling na Requirements ako masyado. sa requirements sa 4-piece. Pag babae, ligate. Pag lalaki, ibabasectomy. O tapos magre-report ka dito buwan-buwan. Kasi may mga libreng trabaho naman, pre. Oo. May mga libreng training naman, pre. Hindi naman Exactly. nagkukulang. Kaya hindi ako naniniwalang walang opportunity. Meron eh. At kung gusto na nilang mag-anak, panggigilan mo. Dapat Oo. abutin mo yan. Patunayan mo. At pag napatunayan mo na sa sarili mo, you have a job, you have a house, may ipon ka, ayan po, kompleto, pak. O sige, babalik na natin. Yung mga Re-reverse civilian na natin. may mga civilian. Diba? Nakakatawa siya bro, pero tangina. nag-make sense. Sabi ko nga Oo. yung Ay, ganun gagawin ko. kung ako actually pare presidente. nung una, against talaga ako sa pagbabasectomy pag lalaki ka. Kasi sabi ko, kailangan may control ka eh, di ba? Kailangan hindi mo kailangan ng vasectomy, kailangan may control mo yung sexual urges mo. But ang problema kasi sa mga mahihirap na lalaki, wala nga silang pang-distract dahil wala silang pera, hindi sila makabili ng motor, hindi sila makapag-vacation. So, ang main source of Sex! entertainment nila, main source of nila, yung pampasarap nila is sex lang. Oh, Kaya yun, tangina, no? gawa sila ng gawa talaga. So kung silang magbe-benefit doon naman in the long run, agree ako doon. Parang kung tutusin, mas okay pa nga yung nauso ngayon na puno ng saging, At least di sila nakakapag-reproduce. Diba? Kasi yung gagawa lang naman nun, pre, low IQ na lalaki. Walang kakayahan. Walang G, walang tira. Kung bumengbang ng babae, nakabuntis pa. Kung yung puno ng saging, wala siyang nargabyado. Wala siyang di ba? Wala siyang natapakan. At the end of the day, wala siyang gastos. Pero may natapakan siyang saging, pre. Wala, pre. At the end of the day, wala siyang gastos, pre, no? Safe na safe. Pero may nakita ako meme, pare, yung yung loob nung puno ng saging, ang daming saging sa loob. Sabi, sinong Bisayang tumira dito? May anak na, nandun sa loob ng puno ng saging. Gago po. Pero at least hindi na mag-reproduce, di ba? Nakakatawa lang, pero parang mas okay pa eh. I think babalik lang ako. Isa sa problema sa Pilipinas kasi mas more on binabalita yung politika kaysa ekonomiya eh. Isa sa problema ng Pilipinas to, pre. Masyadong gino-glorify yung mga politicians, masyadong ina-idolize, masyadong buhay po politics lagi binabalita, ganitong pamilya, corrupt, ganyang pamilya. Oo, andun na tayo, importante yun. Pero, kailan ba nagbalita ng matagal na panahon itong mga network na to na tungkol sa ekonomiya? Lagi ang binabalita, pagtaas ng presyo ng ganto. Ini-stress lang Negative tayo. ang puta. Oo. Nakakasar eh. Kaya nga pag nanonood ng balita nanay ko, maalis ako kasi lagi lang siya nagagalit eh. Gago, pre. Lintik yung kunyari yung balita sa gabi. Lintik yun. Papaktapin nun yung utak mo. Totoo. Sa umpisa yung yung parang intro, may pinatay, may Uy, nawawalang ulo. Di mo pa naabutan nung wala pang MTRCB, pre. Parang sobrang bata pa ako nung talaga. Putya, may mga barilan talaga nangyayari sa TV, pre. Yeah, Pinapalabas nila, tol. Bina-black and white lang nila yung mga, alam mo, patay. Bina-black and white lang nila, pero walang blurred. Wala kang Talagang brutal pa TV dati, pre. Wala kang makukuha ang sustansya nga sa TV, pre. Yun na yun, Sa umpisa may patayan, tas next nun na clip, pagtaas ng bilihin. Next naman nun, may nililitis na kurap. Matalino yung TV Patrol. Alam mo bakit? Dinudulo nila si Mark Logan. Tangina, hindi Para nga. happy ka sa dulo. Yun nga eh. Upal. Tangina sa dulo. Happy ka nga, pero pag tinignan mo, kasi relasyon ng kung sinong tao yun Wala rin bitaw. Animals. Wala rin yung dating. Sino ba yung pre? Ikaw ba nakapansin yung content creator na babae na low-key lang siya pero ang daming knowledge nung... Yung A above na Kasi isa doon sa mga sinabi niya pare na pag mayaman daw siya, pinakamayaman daw siya sa Pilipinas, isa sa mga gagawin niya is bayaran yung media para kontrolin yung mga nasa baba. Para di na kayo umangat. Kami lang yung nagsishare ng yaman dito. Di ba't ginagawa na nila ngayon yan? Yun na nga yun, pre. Ginagawa na nga yun. Kaya nga yung news na na sinasabi ninyo, psy-off nga yun eh. Pampaano nga yun eh. So, kaya mas maigi talaga, huwag kayo nanonood ng balita, pero makibalita kayo. Pero yung putang ina, tututukan mo ng ganun. Kaya yung mga tatay natin na tutok sa balita ng ganun, mainitin ulo eh. Di ba? Ibubuhos sa'yo yung Diba ang trip nun, mambanat. Ganun mga trip ng mga tatay dati, mag-inom. Diba kasi, tangina yung pinipid nila sa utak nila, packed up eh. Pero kung yung tatay mo, pinapanood, anti-support social club, patay.
maganda future mo. Oo. Kaso, medyo strict yun. Naksan nga dito yan. Type mo nga yung strict yun. supot-supot ba yun? Supot-supot. Kuwang-kuwang gesture. Anti-supot. Anti-supot. Ito. Ganda to. Panoorin mo to Mali din. yun eh. Di ba matik Diba? Magpapalabas nga sila ng inspirational. Puta, yung ano pala yun. Contractor pala yung inspirational. Di ba pinalabas nila yun as inspirational? Putol na? Bakit hindi ka nag 5 minutes? Sabi di ka nag-ganon. Nagulat ako, wala na eh. Nakikinig eh. Gulat ako, wala na eh. Nag-green na eh.